finances. Hallelujah. Kung gusto po natin talaga ng financial breakthrough, na may kahalo na pangako ng ating Panginoon, ibigay po natin yung nararapat para sa Panginoon. Alam nating mayaman siya, pero hindi po iyon ang panuntunan, kundi ang puso po natin ang tinitingnan ng Panginoon. Sige po, huwag nating tingnan yung mga katabi natin habang tayo po ay nagpe-pray. Lord, ito na po ba yung para sa'yo? Ito po bang hawak ko na to? Ito na po ba yung sapat? Yung para sa iyo talaga. Dahil binless mo kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, namamangha kami sa iyong pagkilos. Namamangha po kami sa iyong mga gawa. Sa gawa ng mga kamay mo. Sa kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah. At sa oras pong ito, Panginoon, andito po kami. Lord, nagpapasalamat at ibinabalik sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Very grateful po kami na pinuno mo kami ngayon, Panginoon. At alam po naming marami pa. Dahil umaapaw, Panginoon, yung cup namin, yung lalagyan na namin. Hallelujah. Kung ng mga nakaraan, Lord, wala kapos. Oh, Jesus. Hallelujah. Right now, Lord, kasama po yan sa iyong pangako. I-overflow mo yung mga lalagyan na namin, mga wallet namin, Panginoon. Mga negosyo namin, anuman pinagkakakitaan namin, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala at inaalay ang lahat na ito. Maging itong iaalay namin sa iyo ngayon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kalugdan mo po ang lahat ng ito dahil ito po ay sa iyo nanggaling, kaya sa iyo din po namin ibinabalik. Oh Jesus, thank you Holy Spirit. Salamat po, salamat sa buhay ng mga kapatid ko. Patuloy mo po kaming palawakin. Kung merong mga walang trabaho dito, Panginoon, biyayaan po sila na magandang trabaho, hanap buhay. Dahil napakasarap po na nakakapagbalik po kami sa inyo ng nararapat sa inyo, Panginoon. At yung meron po kaming sabihin na namin na maliit, katamtaman o malaki, mas nakaka-bless, Panginoon, bilang anak mo na makita ng maraming tao na kami ay pinagpapala mo. Kaya't salamat po sa lahat ng meron kami na ibinibigay mo at sa sisidlan ngayong araw na pinuno mo at pupunuin pa hanggang mamaya, Panginoon. Maraming po salamat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa aming mga lalagyan, sa aming mga wallet, sa lahat, Panginoon, sa aming mga spiritual, physical, lahat, Panginoon. To you all the glories, praises, and honor in Jesus' name. Amen. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. Be magnified, be glorified, be lifted high over and over. Come and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. You've given me so many reasons. I've got to praise again. I've got joy of the Lord, giving me strength, healing me over again. I've got joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Hello. Yan. Ito namang mga fans ko. Oh. Hindi makaintay. Thank you, ate. Okay. So, good morning po sa ating lahat. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin,
Ako po si Grace. May bahay po ako ni Ferdy at ng aming dalawang anak na si Bien at Sam. At nadagdagan pa ngayon, meron na kaming Pau. Okay? Sa dami po ng papel ko sa buhay, mas gusto ko na makilala na ganun. Okay? So, last prayer assembly, isa po sa naging revelation ay ang kagustuhan ng Diyos na mabuksan ang langit sa ating mga buhay. So nagkataon naman na nung August 29 to 31, yun po yung topic na tinuro ko sa PASI. Kaya nabigyan po ako ng pagkakataon ngayon para ma-share din yon sa inyo sa ayot sa gusto ko. So, hindi naman. Gusto ko rin po yung i-share. So, isa pong pribilehiyo ang makatayo sa harapan niyo ngayon. Okay? So, sige. Tama ba? Okay. Kita niyo po. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa open heavens. Okay? So, bago po tayo magsimula, manalangin mo muna tayo. Okay? Sige po. Salamat o Diyos sa pagkakataon na ito at dalangin ko o Lord God na samahan mo kami ng gabay ng Santong Espiritu mo o Lord. Let your knowledge, let your spirit of understanding be upon us all as we study your word. Hayaan mo, Lord, na maintindihan namin ito at magamit namin ito, masunod namin ito sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, na maging dalawian ako ng iyong pagpapala sa oras na ito. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, natatandaan ko po, bago kami magpunta ng PASI, natanong ko yung si Darling. Sabi ko sa kanya, Dad, ano sa tingin mo? Kung may bukas bang langit, kung may open heaven, meron bang close? Kayo po ngayon ang tatanungin ko. Ano po sa tingin ninyo? Lagi bang bukas ang langit o nagsasara rin? Ano po? Ha? Wala akong naintindihan from here. Okay, so, meron. Pwedeng sara, pwedeng bukas. Kasi kung may binubuksan na bintana, meron ding siguradong sinasarahan. Tama? Tama. So, pag-aaralan po natin siya ngayon. So, according to, ganyan po ba? Okay, basahin po natin yung verse. So, according to Luke chapter 3, verse 21, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended on him like dove. A voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you I am well pleased." So yan po ang verse yan po ay pangyayari noong time na binautismuhan si Jesus sa Jordan River. So meron pong dalawang kamanghamanghang nangyari nung panahon na yon. So una, hindi po. Ay, mali. No, ayan. So ang una pong, ay mali, ano na ba yan? Ayan. So ang una pong nangyari, the Holy Spirit descended on him like dove. So, bumaba po ang Holy Spirit sa anyo ng isang kalapate. Tama? Pangalawa, ang nangyari po, ay ano ba yan? Hold on. Ala. Okay. Pasensya na kayo ha.
Okay, second. So ano po ang nangyari? A voice came from heaven. You are my son, whom I love. With you, I am well pleased. So, may narinig po sila na boses galing sa langit na nagsasabi, ikaw ang minamahal kong anak na lubos na nagpapasaya sa akin. Yan po ang nangyari nung bumukas ang langit. Meron po bang nangyaring ganyan nung binautismuhan kayo sa tubig? May narinig ba kayo na nagsasabi, ikaw ang aking anak na minamahal ko at lubos ako na nagpapasaya sa akin? Wala. Di ba? Walang ganon. Maging sa akin, wala din. So, ngayon, hindi, naaalala nyo ba nung kayo binautismuhan sa tubig? So kami po ay, sa pagkakatanda ko, kami po kung si Jesus ay binautismuhan sa Jordan River, kami po ay binautismuhan sa Talon River. Naagos pa po noon. Naagos pa po noon ang Talon. Iyan po yun, yung river na nandyan. Diyan po kami binautismuhan. Bumaba lang kami at sa gilid noon, doon po kami inilubog. Okay? Nung panahon na yon. Napakarami pong nanonood sa taas. Pero hindi ko po yun naging alintana. Hindi po ako nag-alala doon. Hindi ako nahihiya o ano. Alam niyo po, nag-aalala ako kasi tinitingnan ko yung tubo. Kasi baka maglinis na ng babuyan yung si Kuya Ato. Kami na andun sa ilalim. O, di ba? Kaya kulang na lang, dali, pastor. Ilubog mo na kami. Habang di pa naglilinis. So, ganun po nangyari noong time na yon, nung binautismuhan kami. Kaya tandang-tanda ko siya. Okay? So, these two manifestations can also happen today. Okay? Yan pong dalawang yan, pwede rin mangyari ngayon. Okay? So, ano pwedeng mangyari? Of course, the Spirit comes. Bumababa ang Santo Espiritu every time na bukas ang langit. So, pag sinabi mo na Santo Espiritu, of course, alam natin na ang Santo Espiritu, it can transform lives. Ibig sabihin, pwede niyang mabago ang buhay mo. Di ba? Okay. Next, it convicts us of our sin. So sinasabi ng Santo Espiritu Santo, ng Espiritu Santo sa atin na nagkakasala ka na. Ang problema, marami sa atin ang nagbibingi-bingihan tuwing maririnig yon. Kasi ang tao, likas sa kanya na magkasala. Kaya lang, sometimes, pag naandyan na ang correction, nire-reject mo yun. Diba? Kunyari, hindi mo siya naririnig. Pero hindi dapat ganon. Pag nandiyan ang Holy Spirit, dapat ang spirit natin ay willing for correction. Diba? Tawag dito. Sabi dito, diba, the Spirit also guides us to truth. So, ang Holy Spirit din po ang nagsasabi sa atin ng katotohanan. Ang problema, minsan po kasi sa iglesia, sa mga turo, kalimitan, ang turo based sa grace ni Lord. Laging grace, mercy. Ibig sabihin po, laging doon sa mabait si Lord, mapagpatawad si Lord. Kasi ang karamihan ng mga churches, yung ibang churches, ang ayaw nilang ma-offend yung member nila. Okay? Pero dapat, alam din natin yung truth. At kalimitan, ang truth, yung katotohanan, masakit siya pakinggan. Diba? Kaya nga minsan, naiiwasan siya kasi ayaw mong i-correct.
yung tao kasi ayaw mo siyang ma-offend. Kasi once na ma-offend yan, ano nangyayari? Di ba nagli-leave the group? Di ba? Na-offend kasi. So, sometimes, hindi dapat ganon. Tandaan po natin na para lang yung release ng trend. Okay? Ang mercy at ang righteousness should be parallel with each other. Naintindihan niyo po? So, kalimitan kasi nandito lang tayo lagi sa mercy, sa grace ni Lord. Ganyan, mabait si Lord. Pero dapat matutunan din natin yung truth para maging righteous ka sa harap ng Diyos. Kasi para siyang release ng trend, pag wala yung isa, hindi po aandar ang trend. Di ba? So, it has to be parallel with each other. Tandaan po natin yon, okay? So, dapat ma-allow natin ang Holy Spirit to do that in our lives para maitama tayo. Okay? So, ano pa ang ginagawa ng Holy Spirit? It empowers us to proclaim Christ. Siya ang kasama natin every time na mag-share ka ng gospel. The problem is, tayo pa rin. Di ba? So, kasi hindi natin inaalaw. So, how do we expect an open heaven? Di ba? Pag hindi mo inalaw, paano ka makakapag-share? Di ba? Ng gospel. So, okay, next. It gives us spiritual gifts. So, spiritual gifts are meant to be shared. So, naniniwala pa ako na hindi natin kailangan kumuha ng spiritual gift test lagi. Di ba? Kasi bawat isa sa atin, alam nyo kung ano gift nyo. Di ba? And spiritual gifts, knowledge, teaching, giving, service, at marami pang iba, ay dapat na isineshare. Hindi siya itinatago. Everybody has to find your place sa church. Hanapin niyo po kung saan ang lugar ninyo. Huwag niyo na po intayin ang leadership kung alam niyo naman. Kasi sayang ang panahon. Ang bilis-bilis, di ba? Ang bilis-bilis ng oras. Kung iintayin niyo po ang leadership na kalabitin kayo, hello, ganyan, magganto ka na, maganyan ka na, di ba? Baka dumating yung panahon, hindi mo na kaya. So kung alam mo naman, gawin mo na ngayon. Tama po ba ako? Natatandaan niyo po nung nagturo si Lisa rito? Hindi naging hadlang sa kanya kung ano ang sitwasyon niya ngayon, sa kagustuhan niya mag-serve. Meron pa ba rito nahihigit ng rason sa sitwasyon niya ngayon para hindi maglingkod? Diba? Wala. Kasi sa totoo lang, nakakahiya ang buto natin. Sa buto niya. Pag sinabi mo, hindi mo kaya. Tama po ba ako? Ang isa pa pong example ay si Kuya Francis. Nung time po na pupunta kami ng Pasig, dapat kasama sila. Sila mag-asawa. Nagkataon lang na nagka-problema nga, nagkasakit siya. Pero alam ninyo, nung panahon na yon, mula pag-alis namin hanggang pag-uwi namin, detalyado po yun. Tinetext ko yun lahat kay Kuya. Kasi teritoryo niya yun eh. Kahit may sakit siya, he made sure na okay kami. Tuwing kakain kami, kakain din siya. Sasabayan niya kami. Kung nasaan kami, gusto niya, alam niya. Sino mga nandun? Sino ang gento? Ganyan-ganyan. Tatanungin niya.
kahit may sakit siya. So hindi naging hadlang sa kanila yung sitwasyon nila. What more tayo? Naintindihan niyo po? So wala tayong rason para tumanggi. Diba? Hindi magpagamit. Okay? Ang tahimik nyo. You're so quiet. Okay. Hindi po ako nagagalit, ha? Hindi rin ako nag-sermon. Okay. Ano pa po sabi riyan? It empowers us to worship, leads and direct. Okay, mamaya po, dadaanan natin yan. Okay, next manifestation. Ano pa po yung pangalawa? So, the word comes. So, may narinig sila, okay? So, tayo, wala man tayong marinig, we have the Bible. And the Bible, the Word of God, oh my. Ano na naman? Okay, here. It affirms God's purpose in our lives. So, ano yung affirms? Ano sabi ni Ate Norly? Confirm. Diba? Paano mo sasabihin confirm kung wala ka namang alam na salita ng Diyos? So, the deeper you know God, mas marami kang mapapatunayan. Tama po ba? So, yan po ang pwedeng mangyari under an open heaven. So, babalik-balikan po natin yan habang nag-aaral tayo. Spirit and the Word of God. So, basahin po natin itong verse na to. Okay. Sabi dyan sa Isaiah, totoo nga bumabagsak ang ulan at snow mula sa langit at di bumabalik doon hanggat di nadidiligan ang lupa para sumibol at tumubo ang mga halaman na nagbibigay ng buto na itatanim at tinapay na makakain. Ganon din ang salitang galing sa akin. Hindi ito babalik sa akin ng walang napala. Tutuparin ito ang plano ko at mangyayari ang bagay na sinabi ko. Ito po yung kaya tayo ine-encourage to read our Bible. Kasi hindi po babalik ang salita ng Diyos sa Kanya nang walang nangyayari. Okay? So, pag sinabi po na ganyan, sige, i-ano natin. God's word is like rain. Para raw po itong ulan. It accomplishes its purpose wherever it lands. Pag po umuulan at nagpaulan ka, hindi po pwedeng hindi ka mabasa. Hindi pwedeng umuulan na nakapayong ka. Diba? Kung gusto mong maranasan ang open heaven. Ang tahimik nyo. Meron na ba rito nakaranas maligo sa ulan? Amen. Nung bata kayo, no? Ako po, naranasan ko yun. Hindi ko po yun naranasan nung bata pa ako. Magkukwento na lang ako. Dadaanin ko na lang po sa kwento. So, hindi ko naranasan maligo sa ulan nung bata ako. Naranasan ko po siya nung ako po ay may asawa na. So, niyaya po ako ni Darling. Maligo tayo sa ulan. So, kasama namin ang mga bata na naghahabulan. Okay? Ano ang sabi? Baka ang iniisip nyo, naghabulan din kami. Habulin mo ko. Hindi ganon. Dahil kung ganon, lagot ako sa kanyang mga kapatid. O, di ba? Hindi kami ganon. So, nung time na yon, tanda ko yun eh. Kasi nga, minsan lang yon nangyari. So, nung naligo kaming ganyan sa ulan, sabi ni Darling, halika, tumapat tayo doon sa alulod. Asya, tapat naman kami. Paglakas kamo ng ulan, ang bumabagsak kamo sa amin, kalawang, dahon, sanga. Diba? Nakakatawa. Okay? Pero ganun po ang bukas na langit. Dapat na andun ka sa lugar na yon at nababasa ka. Okay? Pinatawa ko lang kayo. Kasi para matandaan ninyo, huwag niyong tandaan yung habulin mo ako. So,
ganun po ang bukas na langit, okay? So, basahin na natin. Ano nga ba talaga ang open heaven? So, what do you mean by open heaven? So, open heaven is a place of easy access to God. It is a season of divine visitation, provision, and breakthrough. So, sabi ko nga sa inyo, it is a place. Ay, ayan na naman. Okay, so it is a place. Lugar yan. Kung dito man mangyayari, dapat hindi ka absent. Kasi kung pulo-pulo ang ulan, wala, hindi ka mababasa. Okay? So, sige, papaliwanag natin mas maano pa. Alam niyo, open heaven is an experience that will change everything. Babaguhin po nito ang lahat once na ma-experience ninyo ang open heaven. So what do I mean by that? In an open heaven, God becomes real. R-E-A-L. Totoo at buhay na Diyos. God becomes real. Ibig sabihin po, from the concept of God to the reality of God. Concept, dati, nababasa mo lang siya. Naririnig mo lang siya, ipinipreach. Pero, if it becomes a reality, nagiging totoo na sa buhay mo yung binasa mo. From being an omnipresent God, alam natin yung omnipresent, nandito lang siya, di ba? Yun lang ang alam mo. Pero, once you experience an open heaven, yung manifestation ng presence ni Lord, mararanasan mo. Naintindihan niyo po? Hindi malalim? Hindi. So, tandaan niyo po yan, from concept to reality, from being omnipresent to the manifest presence of God. Medyo kailangan siyang himayin. Pero sa pinakasimple pong explanation, in-explain ko. At sana po nakuha natin. Okay? Hindi ang open heaven kasi hindi bubuka. Alam nga naman, bubuka ang langit, makikita natin, bababa si Lord doon sa hagdan. No, hindi ganoon. So, what are the signs? So, pwede na under an open heaven, you will see divine revelation. Divine revelation, dito nangungusap o nagre-rema ang salita ng Diyos. Kaya nga, sinabi ko kanina, yung word. Okay? Paano ka makakatanggap ng revelation if you don't know anything about the Bible? Kung hindi tayo nagbabasa. Diba? How will you receive the divine revelation coming from God? Para malaman mo, ano ba direction mo, Lord? Ano ba ang plano mo sa akin? So, kailangan talaga. Okay? So, number 2, God's tangible presence. So, under an open heaven, you feel God. Kasi nga, God becomes real. So, ano yung tangible presence? Yung iba nangingilabot ang, balahibo. Tumatayo, balahibo. Okay? Pero, very thin yung line between emotion at saka yung sa spirit. Okay? Kaya dapat very discerning po kayo na talagang yun ay galing sa Diyos. Okay? Of course, kino-confirm naman yun ng iba. Diba? Pag may word, kino-confirm yan. So, kalimitan din na, pag sinabing, ang isa pong natatandaan ko na tangible presence ni Lord ay yung dito. Yung naririnig yung mga angels
na kumakanta. So alam niyo na po yung istoryang yon. So it's a tangible presence of God. Number 3. So miracles, healing, and answered prayers can happen under an open heaven. At yun po ang gusto natin mangyari sa church natin, di ba? Makita ang milagro, yung mga miracle, lumakad ang mga pilay, di ba? Yung mga paralitiko, gumaling ang mga may sakit. Pero marami na po ang magpapatunay na gumaling, right? Marami na po. Okay? And every day is a miracle. Sa akin po, every day is a miracle. Every time na nakikita ko si Liz. Okay? Sa buhay niya lang, every day is a miracle. Diba? So, maging inspirasyon po siya sa atin. Okay? So, next, of course, provision. So, never na nagkulang ang Diyos. Panglima, kingdom advancement or harvest of souls. So, dapat dumadami tayo. Diba? So, yan ang mga sign. Dapat dumadami tayo. Kaya lang, paano tayo dadami kung hindi naman tayo nag-evangelize? So, we need to do that. Kasi, part natin yun. Kasi ang part ni Lord, binigay na nga ang Holy Spirit to help us. Part natin, mag-share. Okay. So, pag-aaralan po natin ang 5 bagay na makikita po sa Bible kung saan bumukas ang bintana ng langit. Okay? So, first will be tithing. So, sa pagbibigay po ng ikapo, ano po ang sabi dyan? The principle of giving to God, the first fruit of our income or increase. Ano po ang sabi sa Malakay 3:10? Bring all the tithes into the storehouse. Dalhin daw po natin lahat ng ating ikapo sa storehouse. Ang storehouse po ay church. That there may be food in my house. And try me on this, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. So, kung titingnan po natin, mauuna po muna ang magbigay bago bumukas ang langit. So, kailangan po nating matutunan faithfully ang magbigay. Okay? Dapat, tawag dito, ano siya, yung natural na. Diba? Marami na po itinuro regarding tithes. Okay? Marami na po tinuro dito regarding tithes. Okay? Ang i-share ko po sa inyo, ako po ang nagtuturo ng tithes sa tawag dito, sa CFC. Yan. So, napakarami pong tanong. Every time na magtuturo po kami ako ng tithes. At isa po sa hindi ko makalimutan. So, di ba ang tithes, alam nyo na, it's 10% of your gross income. Okay? Wala po tayong pagdedebatehan, gross ba, net? Gross. Okay? So, tawag dito. So, anything less than 10% will be an offering. Offering po yun. More than 10%, yung 10%, about 15% ang binigay ninyo, yung 10% will still be your tithes and the remaining 5% will be an offering. Pero below 10%, offering lang po yun. Okay? So maraming mga nagdedebate, yung mga nagtatanong, bakit ganyan? So ang hindi ko po malimutan tanong,
pwede po ba na hulug-hulugan yung tithes? Halimbawa, nagamit mo. Ang sabi po hulugan ko na lang next week yung kulang. Yun ang tanong, ha? Yun ang tanong sa akin. Nandito ba yun? Bigla naisip ko, nandito ba kayo? Hindi ko na siya matandaan. So, alam niyo po, sinagot ko, kailan pa naging Bombay si Lord? Di ba, kailan pa? You cannot do that to our God. Hindi mo siya pwede lukuhin. Tama po ba ako sa sagot ko? So, it's a practice. Kailangan po niyong masanay. Okay? Okay, ganito na lang. Meron po ako naisip. Wala yan dito. So, tuturuan ko po kayo, ha? May oras pa naman ako. So, meron po akong nabasa na sinasabi, bakit ba hindi ako binibigyan ng mas marami? Bakit yung kapitbahay ko binibigyan? Pinagpe-pray ko naman. Bakit ako hindi ako binibigyan ng mas marami? Okay? So, what I mean by mas marami, so open naman tayo. Financial yon, di ba? When you say tithes, financial talaga. Pera siya. So, sinasabi, di ba? Bakit nga ba ganyan? Pinagpe-pray ko naman. Alam niyo po ang sagot doon? Kasi meron tayong trust issue kay Lord. Mapagkakatiwalaan ka ba niya para bigyan ka ng mas marami? Baka kaya hindi ka binibigyan kasi hindi ka ano ba yun? Tiwa-tiwala. Di ba? Sabihin mo, you're so mean. Sabihin mo, baka sabihin mo sa akin, sobra ka naman. Paano mo naman nalaman na ganoon? Ganyan. Yung po ang totoo. Okay? So, kailangan maipakita natin kay Lord na tayo ay katiwa-tiwala. Okay? Babalik na rin natin yun sa tithes, ha? Hindi ko po sinasabing mali mag-tithes. Binibigyan ko lang po kayo ng ibang insight. So, paano mo sasabihin kay Lord na, Lord, pagkatiwalaan mo ko. First, you have to be faithful sa 90% na naiwan. Wala pong problema. Talagang tama po mag-tithes. Pero, tinitingnan din po ni Lord yung 90%. Huwag po natin yung kakalimutan. Kasi akala natin, pag naibigay mo na yung 10%, tama na. Sagot mo na yun. Ano man, akin na to. Ako na, bahala rito. Pero mali. Tinitingnan din po ni Lord, if you are a good steward sa 90% na naiwan. Pangalawa, tinitingnan niya, you have to be faithful with what is little. So sa kokoonte, lahat po yan ay nagsisimula sa kokoonte. I think nasa Luke 16 verse 10. So kung lahat po ay nagsisimula sa maliit, tsaka ka bibigyan ng malaki. Di ba? So, paano ka bibigyan ng mas malaki kung sa mas maliit, hindi ka mapagkatiwalaan? Pangatlo, you have to be faithful with what belongs to somebody else. Naintindihan niyo po yun? Halimbawa, nagtatrabaho kayo, tapos kinukupit niyo yung... kinukupit niyo doon, nakupit kayo, o ano. Paano ka bibigyan ng sarili mo? So, di ba, may trust issue. Kaya kailangan itama nyo rin po yun. Kasi minsan, hindi Lord, nagbigay naman ako, bakit ang tagal-tagal ng reward? So, we have to check that. So, nakuha nyo po? Okay. So, pangalawa. Persecution. Ito pong area na to, this also opens the heaven as demonstrated in the book of Acts when Stephen was martyred. Ito po yung binato si Stephen hanggang mamatay po siya. Okay? This is especially true
sa ngayon sa mga country na hindi open sa salita ng Diyos. So, ito yung mga Muslim countries na, alam mo na, yung for righteousness sake, tinitiis nila yon, di ba? Ma-share lang ang salita ng Diyos. Pero, iba po ang sitwasyon sa Pilipinas, di ba? Hindi naman tayo ganon. This is a free country. Open country nga po tayo eh. Di ba? Sa salita ng Diyos. So wala pong dahilan para intayin mong batu-batuhin ka para bumuka ang langit. Di ba? Wala. So na kanino ang problema? Nasa atin. Right? Okay. Next. Number 3 na po tayo. So, persistence. So, when you say persistence, this is an effective tool in prying open the gates of heaven. When you say prying open, yan po ay effort. You make an effort para pagbuksan ka ng Diyos ng langit. Kailangan meron ka rin gawin. Ano po ang sabi sa Matthew 7, verse 7 to 8? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened. So, pwede mong kulit-kulitin si Lord. Diba? And we do that in prayer. Kaya nga sinasabi, diba, we have to pray without ceasing. So kung hindi makuha sa ask, you seek. Kung hindi pa rin makuha, you knock. Katukin mo na. Hanapin mo na siguro kung may doorbell. Diba? So, ganun po ang persistence. Kalimitan, magkaiba po kasi yung persistence sa patience. Di ba? Ang, tawag dito, ang patience kasi, yung pasensya, you accept the present moment without being bored. Yung kumbaga sa hindi ka naiinip. Tanggap mo kung ano meron ngayon. Pero hindi pwedeng ganon. You have to be persistent. You have to take action to change the present moment. May gagawin ka. Okay? May gagawin ka. Of course, we pray. Pero sinasabi rin na habang nagpe-pray ka at nag-iintay ka, dapat may ginagawa ka. Ano dapat nating gawin? You serve. Naglilingkod tayo. Hindi tayo nakatingin lang sa kawalan. Nag-iintay na bumagsak ang grasya. Diba? May gagawin ka. Ay, sobra na ba ang paggalit? Hindi po kayo nakibo. So, naiintindihan niyo po? So, sige, gawin naman natin kwento ulit. Diba, pag persistence, mga nanliligaw, diba, pag naliligawan ka, sobra nilang kulit. Gagawin nila ang lahat para masungkit nila ang oo mo. Diba? Ganon na nanliligaw. So, pag ganyan, yung iba nagpapakipot pa. Pero ako, hindi na ako nagpakipot. Kasi maraming aso sa amin eh. Maraming aso sa amin. Baka magsawa pumunta, sayang. O, kita nyo na? Gusto nyo, ganun eh. Kaya kayo nakibo. Gusto nyo, may mga kwentong ganun. O, diba? Alam nyo, si Darling, tanda ko tuloy. Naalala ko lang, laging best foot
forward ang nanliligaw, right? Alam niyo po, nag-aaral ako doon sa UST. Hindi ko makalimutan yung mga kadorm ko. Bilib na bilib sila. Kung meron ng salitang sana all, palagay ko narinig ko. Sobra ka naman pumalakpak. Hindi ko pa naikukwento eh. Nauna ka pa. Alam niyo kung ano ginawa? Alam niyo kung ano ginawa? Ang UST po ay bahain. Di ba? Nabaha doon. Galing pa yan ang Imus. Kahit baha, nakakarating po yan sa dorm namin. Di ba? Pero hindi niya nagagawin yun ngayon. Maniwala kayo sa akin. Takot na lang niya sa leptospirosis. So, maarte yan. Hindi niya nagagawin yun. Okay? So, pinatawa ko lang kayo. Baka ang matandaan nyo yun, ha? Okay. So, you have to be persistent. Kung gusto po natin na bumukas ang langit, di ba? Gagawin mo ang lahat. Okay, pang-apat. Di ba? Ang bilis ko. Unity. Unity attracts God's presence and division hinders it. Ano po sabi sa Matthew 18 verse 19 to 20? Truly I tell you, if two of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with them. Alam niyo po, ang open heaven, pwede yung mangyari personal. Sa personal mo, sa'yo. Pero it can also happen in our church. Di ba? Pag nakita ni Lord na nagkakaisa tayo at gusto nating magbukas ang langit sa lugar na ito, we can do that. Kaya lang, dapat nakikisama tayo lahat. Napakahirap po kasi na may naiiwan. Okay? Di bale kung nanonood lang eh. Ang problema, yung iba meron pang mga sinasabi. So, paano yun? Di ba? So, magkakaroon ngayon ng division. Hindi mangyayari yun. Paano magbubukas ang langit? Tama? Tama po ba? Ba't parang may umeko? Okay. Okay. Pagsasama-samahin na lang natin. Sige. Next. Worship. So ano po sabi riyan sa Samuel, chapter 24, verse 24. Lift up your heads, O ye gates, and be lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. That is a call to worship. Ang gates po dyan, yung doors ay tayo. So we are being all called to worship. Diba? Marami na pong tumayo dito na ini-encourage tayo to worship God. Okay? But because worship will bring us to God's presence. Kaya nga po ini-encourage tayo ng worship team, ng mga elders na agahan, para maranasan po natin yon pare-pareho. Kaya nga magkakasama yan eh. Persistence, unity, and worship. Kasi ayaw natin na may maiwan. Okay? Pag sinabi na, I will not sacrifice to my Lord my God burnt offerings that cost me nothing, may gagawin po talaga tayo. Okay? Kaya lang mahirap ang katawan eh. Minsan pagod.
Di ba? Ayaw mo magtaas ng kamay. Itataas na nga lang, ayaw mo pa. So ano gagawin mo? You have to command your flesh. Di ba? Inuutusan mo ang katawan mo to do that. Katawan mo, your soul. Di ba kanina sa kanta, you bless the Lord, oh my soul. Tinuturuan, sinasabihan mo, ay, di ba? Bless mo si Lord. So, naintindihan niyo po? So, ang worship po kasi, kailangan nating, tawag dito, as a church, we have to be united in worshiping our God. Huwag lang po tayo maging spectator. Yung nanonood ka lang sa katabi mo, anong gawa niya? Diba? Pwede mo naman din gawin. Practice lang siya. Diba? Tapos, magiging use ka na doon. Kanina sinabi ko po na kailangan marami kayong baon na salita ng Diyos. Kasi during worship, doon po nangungusap ang Diyos. Pag hindi mo kilala ang Diyos sa mas malalim na paraan, wala kang baon. Paano siya magre-reveal? Baka bukas na langit, hindi mo pa alam. So, effort po yun natin. Nasa atin po yun. Okay? Sabi po ni Jovi kanina, simple lang ang worship. Nasa puso siya. Tama, nasa puso siya. Pero sa totoo po, pinipili po natin yun. It's a decision we have to make. It's our choice. Choice mo yun. At dapat, araw-araw mo siyang piliin. Hindi mo siya pwede sabihin na, paglinggo lang ako mag-worship. No. Araw-araw po dapat na pinipili natin ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin na, ay, sinabi ko na yan noon, ganyan. Hindi. Because nalilimutan siya ng isip. Sa dami ng iniisip natin araw-araw. Tama po ba? Araw-araw po nating piliin ang Diyos. Tama? Alam niyo po, ang hirap, sabi nga ni Darling, very mahirap, no? Sabi niya nung nagturo siya, very mahirap. Mahirap pong mahalin ang hindi mo nakikita. Diba? Mahirap mahalin ang isang tao na ang layo, hindi mo siya makilala. Diba? Hindi mo siya makilala. Lalo pa ang Diyos, na hindi mo nakikita. So, you have to know Him, we have to know Him through His Word. Kung hindi ka nagbabasa, hindi mo siya makikilala. Naintindihan niyo po? Lalo na kung halimbawa, hindi mo na nga siya kilala, no? Tapos paano mo pa siya mamahalin? So, choice po natin yun. At kailangan natin siyang gawin. Okay? So, alam niyo po, bilang nanay, di ba nang hirap magpalaki ng anak? Hirap.
So, hirap. Pero natutuwa po kami. Kukwento ko lang sa inyo si Bien. Okay? So, gusto ko lang makita ninyo. Ngayon, nakikita niyo si Bien na nandito. Very visible siya sa pag-serve. Okay? Ang pag-serve po, hindi po namin niya itinuro. Okay? Sa kanila. Kasi, choice mo yun eh. Choice mo yun. Pero yung marinig mo, ang anak mo, na very vocal na sinasabi na mahal niya ang Diyos. Di ba, iba ang dating nun sa magulang? Lalaki po si Bien. Mas very, ang babae. Di ba? Mas vocal sila na you say you love God, ganyan-ganyan. Pero si Bien talagang, nung marinig ko yon sa kanya, bilang nanay, iba ang dating sa akin. Sinabi niya yon sa vow niya. Siguro pag nagtuturo siya dito, naririnig yun naman. Very open siya. Lagi niya sinasabi na mahal niya si Lord. At hindi po yon itinuro. Dumating siya sa tamang panahon. Kaya po very visible siya na rito, paikot-ikot dito. Okay? Hindi mo na siya kailangang sabihan. 'Di ba? Kasi umusbong na 'yun sa heart niya. Okay? So, ganun din naman si Sam. Baka magtampo siya. Sinabi ko na lang. Hindi. Joke lang. Mabait po yung mga bata. Natutuwa kami. We are so blessed to have them as our kids. So sana ganun din po tayo lahat. Okay? Pag-pray po natin. Wala kasi tayong magagawa kundi ipag-pray sila. Okay? So sinabi ko lang yon kasi nga, di ba, kailangan natin talagang gawin to. Kasi kailangan, gusto natin maranasan pare-pareho ang bukas na langit sa buhay natin. Hindi po pwede na close-open lang siya. Kung po pwede nga lang na open lagi eh. Di ba? Kaya lang may effort ka talagang dapat gawin. Tandaan po natin na it is an experience. Kailangan po nating maranasan. So para maranasan natin, may gagawin po tayo pare-pareho. Hindi po pwede na aangkas ka na lang. Hindi. Hindi pwede na nakatingin ka lang. Ganda lang ang ambag mo? Hindi pwede. May gagawin ka talaga. Naintindihan niyo po? I just hope na may nakuha po kayo ngayong araw na to. It's a very short teaching. Pero sana po naintindihan ninyo kahit papano that an open heaven is an experience na kailangan po nating maranasan. Okay? So in conclusion, open heaven is a place of easy access to God. So, sinabi ko na po yan, ha? Feeling, ang open heaven po ay lugar na napakalapit natin sa Diyos. And God desires for us to live under open heavens with His presence, blessings, where His presence and blessings flow continuously. So, ang blessing po ay talaga namang umaapaw when there is an open heaven.
Okay? And the only way we can begin to open the heavens over our churches and even in our city, Cavite, Philippines, all over the world, is to become giving, persistent, and unified worshipers who are not afraid to worship, who are not afraid to sacrifice all for Christ. So meron po talaga tayong sakripisyo na gagawin. Okay? Pero wag niyo po muna isipin yung reward. Ang importante sa atin is we please our living God. Marinig mo yung sinabi, ikaw ang pinakamamahal kong anak na nagpapasaya sa akin, from whom I am well pleased. Kasi susunod yun. Susunod lahat. Kailangan gawin lang natin yung dapat. Tama po? Parang ang ganda ng may music. Bakit wala ka dyan? Okay, sige po. Tayo po tayong lahat. We'll pray. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Nagpapasalamat kami, O Lord God, sa oras na nagdaan. Salamat, O Lord God, sa pangunguna mo sa amin habang nag-aaral kami ng iyong mga salita. I just pray, O Lord God, an open heaven for all of us, O Lord God. Hayaan mong maranasan namin sa aming buhay, sa aming iglesia, ang bukas na langit. Turuan mo kami na tamang magbigay. Turuan mo kami na patuloy na manalangin. Iluhod sa harapan mo ang dapat. Turuan mo kami, Lord, na sumamba sa iyo sa spirito at katotohanan. We command our body, our soul, and our spirit to worship you. Sa pangalan po yan ni Jesus ay hinihingi namin, O Lord God. Turuan mo kami, Lord, na basahin ang iyong mga salita para mas maging malalim kami sa iyo. Give us the understanding to know more about you. Para mas mahalin ka pa namin, mas mapaglingkuran ka namin. We thank you, Lord, sa oras na ito. And I declare, O Lord God, an open heaven for all of us. Hayaan mo, Lord, na maranasan namin ang continuous blessing mo sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. And teach us to do our part. Turuan mo kami na gawin namin yung aming dapat gawin para maranasan ito sa aming mga buhay. And we thank you for this day. Thank you, Lord, for giving us the opportunity na pag-aaralan ang iyong mga salita sa araw na ito. Bless each and every one as we go home. Hayaan mong baunin namin ang iyong mga salita. At hayaan mo, O Lord God, na asamin namin ang bukas na langit sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus.
Amen. Pakisabi nga po sa iyong katabi, bukas ang bintana at pintuan ng langit. Bukas ang bintana at pintuan ng langit. Amen. Ang tanong, handa ka na ba natanggapin kung ano man po ang nakalaan para sa atin? Amen. So, ang atin pong pamilya, yan. So, tamang-tama po. Dahil September 22 to 28, atin pong sinaselebrate ang Family Week. So, hayaan po natin na ang atin pong pamilya ay tunay nga pong makaranas ng bukas na langit at tunay nga na talagang makita natin at maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga, dineclare po, September 22, Kainang Pamilya Mahalaga Day. So dapat po, pag-pray po natin na bukas, di ba? Monday, ay talagang magkaroon tayo ng sama-samang panalangin with our family. Habang kumakain po tayo, i-enjoy po natin yung pong blessing ng ating Panginoon. Amen? So, sa Sunday po, yan, so we are praying na sa Sunday ay makasama po natin yung ilang pamilya po natin kasi we will have a short prayer po kasama ng atin pong buong pamilya. Yun, so, Happy Family Week po, September 22 to 28, sinaselebrate po natin yan. At nawa, kung sino man po, di ba sa baba, meron po tayong tawag niyan sa poster po natin doon, meron po mga pictures po doon ng pamilya po natin. So, doon po sa mga gusto pa na magpadala, padala lang po ninyo kasi pinagpe-pray po namin yon. Meron po nagle-lay hands doon. Lahat po ng mga pictures doon po sa baba ay pinagpe-pray po at atin pong nais na makasama din po sila sa atin pong panambahan at hindi lamang po panambahan kundi makita nila ang kaganapan ng magandang plano ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen? Yan. So, meron din po tayong t-shirt. Available na po yung lahat ng first batch na nag-order. At pwede pa rin po kayong umorder doon po sa gusto pang umorder. Yan. Praise God. So, gusto po namin ngayon, bago po tayo maghiwalay, yan, lahat po ng first-timers, yan, atin pong inaanyayahan na sumama po kay Ate G. So, welcome po kay Bernadette Langitan, na invited po ni Cherilyn Abelia. Saan po si Bernadette? Andyan po. Pwede pakitaas po ng kamay. Bernadette, welcome po. Welcome din po kay Noraline Malasa. Invited po ni Annalyn Garcia. Welcome po. Welcome kay Tess Dela, na invited po ni Micah Paredes. Yan. At saka kay Nico Divas, na invited po ni Doc Annabel Paredes. So, welcome po kayong lahat dito po sa All Nations for Jesus Church. Ang nais po namin ay maging masaya po tayong lahat in worshiping God at ma-enjoy po natin yung open heavens na gusto po talaga na ating Panginoong maranasan natin. Kaya, God bless us all. Yan, habang tayo po ay lumalabas, may pakikamayan po natin ang atin pong mga kapatid. At pakisabi po, enjoy open heavens! Hallelujah! God bless us all. Thank you, Lord, for this day.